Hello guys, so like, subscribe, comment, share. Like, subscribe, comment, share. At ilalagay natin sa playlist. So ito guys, itong love talaga, it's so mystery. Ang love talaga, itong mga bagay or bagay na hindi talaga ma-explain ng mga science, in-explain sa libro, in-explain sa history, sa Bible, at lahat-lahat in-explain talaga na it's hard to define and hard to explain. Kasi love talaga is dinadaan sa mga kanta, dinadaan sa mga meaning, sa mga tula, sa mga rhymes, sa mga meaning, as in talaga. Pero yung pag-ibig, yung school, yung kaalaman, yung money, lahat, may mga bagay na hindi na-explain sa school. Hindi ko naman sinasabing pangit ang school or bad, kulang lang siya. It's just the foundation or just the basic. Ang ano lang kasi po guys, sa pag-ibig, hindi kasi tinuturo yan sa school. Yung kalusugan, hindi tinuturo yan sa school. Paano magnegosyo, hindi tinuturo yan sa school. Paano maging matalino, hindi yan tinuturo sa school. It's just the secret of all secret. Kahit yung mga doktor nga, medyo secret din eh. Paano tinuro na hindi magkasakit, paano makaiwas. Meron yan, pero it's hard to avoid the issue, the bad things, the vices. Yun lang din na it's hard talaga. Para hindi ka magkasakit, pupunta ka sa doktor. Para matama mo yung tamang tao sa pag-ibig, pipiliin mo yung Bible. Mag-research ka sa mga love books. Search ko yung mga love books ha. Ito, How to Be Yours po. Ayan, tingnan natin dito. Yan, dito si Lovestruck, maganda rin to, Sakit edition at saka Sweetheart edition sa para mag-asawa. At saka yung nakaraan, ewan ko, hanapin ko 'yon. Basta ganun po guys. Maraming libro talaga about sa mga love life. Ay, sure guide to studying pala to. Yung ano pala to. Eto, love, true love and discover and keep. Talagang marami talaga kang babasahin libro. Oh yes, nag-aaral ka nga. Ano bang purpose ng pag-aaral? Ginawa mong lahat ng best effort mo para may marka kang malaking grado para sa pagtatrabaho. Hindi lang yan just the marka. It is just about the effort, the thinking, the creativity, and the imagination. Hindi yan na pabor-pabor lang. Pero ginawa mo talaga ng effort yan. Parang kung sa basketball, gagalingin mo talagang mananalo ka. Ganun. Kahit sa anong paraan gagamitin mo. Basta hindi illegal at masama. It's effort talaga. Hindi ka mananalo kung wala kang training. Ganun din sa pag-ibig at relationship. Ay yung mga family book, yung mga marriage book, mga pregnancy book, at saka yung paano magdisiplina ng bata. Marami talaga. Parang book lover ako eh. Kasi wala akong kausap, wala akong kwentuhan. Kung meron naman akong kwentuhan, mga matatanda, mga old person, yung mga wise person lang talaga ang hiningian ko ng advice based sa experience nila, based sa pinagdadaanan, sa mga ginagawa, based sa history. Then nagse-search din ako sa YouTube at Google at sino-observe ko sa sarili ko, at lalo nang nagse-search din ako sa Bible, di ba? Wide variety at many resources ang pinagkukunan ko ng idea paano naging ganitong utak ko, di ba? Hindi ako nagbabase lang in just one person, barkada lang, bisyo lang, alak-anak lang, mga tambay lang kausap ko, mga adik. Hindi, nakausap ko na yung mga ganong tao, pero hindi ako sumabay sa kanila sa mga ganon. Pag may anak ka na, paano maging magaling na maghulang, 7-day parent coach, paano maging magaling na isang magulang sa kanilang anak. Yun, marami kaya mga libro kaya, pero wala kasi magbabasa, walang magbibili ng libro, walang interested sa libro, walang, puro mahirap kasi. Kasi kung babasihin lang natin yung isip natin at yung damdamin natin, madadaya ka talaga, maluloko ka. Lalo ng pagjowaan ay ligaw ay lokohan, tahimik-tahimik lang siya, wala siyang masasabi. Siyempre may ibang tao may secret agenda, sarili lang nila ang boss. O sa awa kita, ikaw susunod sa akin, ganun. Naawa ko sa babae, pero mayroon talaga mga lalaking ganun. Basta mabait lang sila, loving talaga sila una nung nagkakilala lang sila sa babae. Pero nung tumatagal na ang panahon,
parang lumalayo na yung loob niya, yung damdamin niya sa kanyang asawa, at lagi na siyang dumadalas magkakausap sa ibang tao. Then, pag sobra mong develop sa ibang tao kaysa asawa mo, baka ma-develop na mga feelings yan or connection. Pagkatapos, doon na magpapasok yung mga kabitan or love affairs, mga love triangles. Kasi, hindi mo kaibigan yung asawa mo. Ano mo lang, naasawa mo lang siya dahil sa skandal or talaga nagustuhan mo lang siya, hindi mo nakuha yung loob niya, yung damdamin ng babae. Yun lang din na maraming lalaking nabigo dyan, na irresponsible pala siya, di siya marunong mag-budget sa pera niya, sugarol pala siya. May ibang lalaking ganun. Habang kayo nabubuntis ka, kahit kayo nagpapapromise kayo, yung sobrang, yung malalaman mo yung picky ang tao, yung sobra siyang exaggerated sa mga sabi niya at aksyon. Hindi siya consistent yung sinasabi niya, at wala siyang time masyado sa iyo. Yung masyadong magaling lang sa una. May iba na ganun. Malalaman mo yun ng taong nagpakukunwari at hindi. Lalo na nakita mong bisyo, masyado siyang effort sa iyo, at yun lang din na ang babae talaga ngayon dapat maingat talaga, kasi maraming lalaki na yung lalaki makascore ng 10 babae ngayon. Pero ako, wala pa talaga akong na-score na babae. Ano lang, usap-usap lang. Yung nakiss man lang, nahawak ng kamay, wala. Wala talaga ako. Diyan ako, uhaw ako dyan aside, yung sa relationship at sa love. Pero, ginawa ko ng mga libro. Sine-cheat code ko na paano ko malaman yung nasasaktan, yung mga love hurts, sakit no more edition, mga sweetheart edition. So wala akong ibang kausap, kaibigan, wala naman makakaintindi sa akin, kasi loto lang hinahanap ko na idea at pag-aaral. Talagang maganda din may relationship kung matama lang yung pagpili mo. Pero kung mali ang napili mo, para din siyang impyerno, para din ayaw mo nang umibig. Ayoko na sanang magmahal, ayoko na sanang umibig pa, ayoko na sanang galit. Diba? Mahirap kaya. Nakakalito kaya, sino kaya pipiliin mo na tamang tao ngayong panahon? Classmate mo ba na magaganda? O religious ba? Parang i-quiz mo yung sarili mo. Pero bakit ganito ang utak ko? Dahil sa imagination. Kasi malulungkot ako, yung elementary ako. I-share ko lang ha. Yung kabataan ko, wala akong busy lang ako sa bahay, pagbabantay ng bata, sa mga pamangkin, at busy sa school, sa bahay, sa mga research. Nalimutan ko yung panahon sa relationship, pagbabarkada, at di ako nagbibisyo. So, nang babantay ako sa pamangkin ko, nakita ko yung si Barney, yung Imagination Island. May kanta na just imagine, just imagine, just imagine all the things that we could be. Imagine all the places we can go and see. Yun pa, parang imagination fun for you and me. You can go anywhere, you can be anyone. So, parang sinasama ko yung real life experience ko based sa imagination. Kinukumbine ko na siya. Yun ang makakausap ako ng mga ganito. Sacrifice talaga. Hindi naman ibig na nagkakunwari lang ko, salita-salita lang, walang mga ebidensya or kwento-kwentuhan lang gawa-gawa. With experience, through knowledge, narinig sa mga radyo, nakikinig sa mga drama, sa mga school. Yes, I see a lot of observer lang ako nag-i-investigate. 'Yun. Pero hindi ko pinapasok yung sarili ko, mantik na rin ako pero choosy lang talaga ako. Kasi una, maraming unbeliever. Pangalawa, yung ugali. Pangatlo, yung gusto nila, di ba? Marami kasi, pero ayaw ko kasi, kasi ako, gusto ko talaga ng pera. Maraming pera talaga nung kabataan ko. Gusto ko mag-search, gano'n din. Minsan, ang babae, ayaw nila sa akin Yun parang umiiwas sila sa akin kasi hindi ako attractive, parang lagi nang nanonood ng mga ibang tao. Yun lang din, pero sinasabi ko sa sarili ko, nakakalungkot nga hanapin ang kaalaman. Pero, at the end, matutuwa ka rin kasi sabi nila sa akin na swerte mo, brother Mia, kasi
hindi mo pa nadaanan yung pinagdadaanan namin, hindi ka pa nagkasala, hindi ka pa ganito, wala ka pang na-damage na buhay, or na ano na babae o lalaki, o hindi naman tayo bakla, pero yun lang kasi, bago ako magsiswimming guys, sa swimming pool, gagamit ng snorkeling at life vest, papractice ko muna sa pangbata yan. At pagkatapos na practice ko na, doon na ako sa malalalim na swimming pool. Kahit nung sa 100 Island guys, sa totoo lang, example lang ba, bago ko dadive doon sa relationship, iti-testing ko muna. Diba, para sa mga Amerikano ba, kung gagawa sila ng invention, experiment, hindi muna nila i-expose kaagad yun. I-testing na muna nila. Kung kaya mo ba, mahirap din kayang snorkeling, makapasok kasi ang tubig sa bibig mo, maalat yung dagat sa 100 Island, yung mata, yung gagos, nakapasok ang tubig, masakit sa mata, mainit. Maganda sa lalim ng dagat, puro puti, yung mga corals at saka mga isda-isda. Ibang mundo makikita mo, pero to face the reality, yung ano din, tag ito, yung orange na life vest, life jacket, ayaw ko doon kasi parang ano ka higa ka Yun lang din na nakakapangit din talaga na hindi mo alam yung gagawin, kasi kung talon pa ako siguro nung sa 100 Island yung July 2023, pakapatay ako kasi nagtatawanan sila, magaling sila mag-swimming. Din ako, nahirapan pala ako, beginner pa lang ako, magagamit ng snorkeling at saka yung goggles o yung sa mata, yung para makita sa dagat. Ganon din sa pag-ibig, kung beginner ka pa, huwag ka muna diretso tatalon sa relationship kung hindi mo pa alam magsalita, wala kang mga libro, hindi ka nag-observe sa TV, hindi mo sinusulat yung mga ideal na tao. Example lang ba, yung pumunta kami sa 100 Island, island hopping, yung sumakay ng bangka. Example, ang pag-ibig, yung parang dagat, ginamit mo ng goggles, life vest. Siyempre, tatalon ka sa dagat, napakalalim kaya yun. Sabihin mo mga second floor o first floor. Then, hindi mo alam kung paano gumamit ng snorkeling kasi hindi ka nag-training. First mo pang pumunta sa dagat. Then, siyempre, kailangan mo mga tulong-tulong. Mahirap kaya yung malunod ka sa sitwasyon. Ganun din ang pag-ibig. Hindi dapat basta-basta papasok sa isang relasyon na hindi mo kilala. Kilalanin mo muna ang tao, makaredy ka muna sa sarili mo, at maghanda at magdasal. Hindi yan na pogi lang siya, maganda lang, sexuality lang iniisip mo, okay lang lahat, kasi baka susunod yan, or ganito, hindi kasi mababasihan yan. Lalo na, kailangan ng mga babae ngayon ay maraming pera at pogi, maputi. Yan, makinis sa mukha. Sige, someday, I will have that with my prayer. Idadasal ko yan. Ganun lang po talaga yan, guys. Yan ang hinanap ng babae. Pera, maraming pera talaga, at pogi. Artista ang katawan. Magji-gym tayo someday. Yun lang po guys, na magji-gym, kakain ka ng tamang pagkain, mga healthy foods. Healthy kayo yung mga yung mataba, yung hindi mataba sa gym. Ano talaga kasi yan? Tawag nito. Healthy ang kinakain yan. Ako, may libro yan paano mag-gym. Marami tayong binibili ng kakaraan, pero magastos. Magkain ka talaga ng kunting rice, may mga kinakain ka na requirements bago maging physically fit ang katawan, parang artista katawan. Di ba? Yun lang po talaga guys ang katotohanan. Bago ka muna tayo tatalon dun sa relationship na yan, kung estudyante ka pa lang at nagtatrabaho, wag diretso, kasi baka yung pinili mo, baka mali yun. Pinili mo lang, parang love is blind, I find my way to you. If I can see it right now. Nagbulag-bulagan ka na lang sa pag-ibig dahil ang pogi niya, ang galing ng boses niya, galing sa magsalita, din sa boses lang, din pangit pala yung ugali niya. Ano na lang, kinukompromise mo na lang na makuha siya, okay lang ka, nasasaktan ka, lulukuhin ka dahil ang pogi niya, ang ganda niya, ewan ko lang, ang tawag na sa babae na yon, martir. Kung ano, tanga, kung sa ibang libro pa ng ang asawa di biro. Huwag kang magpaloko sa kagwapuhan. Hindi pag-ibig ang gwapo. Kasi si Piolo Pascual, si Jan, si tawag ito? Jan Alonso, di ba? Basta mga poging artista, di ba? Si Daniel Padilla. Naku, pag
pogi lang titignan mo, dako ba disgrasya ka talaga. Lalo nang walang konsensya yung lalaki, dako. Hindi ako pogi kasi alam ko namang mahal kasi ang magpapogi eh, maraming pera yan eh. Pero at least kahit ganito man ang itsura ko, mukha ko, o ang status ko, basta ginto at malinis yung puso ko. Malinis yung puso at isip ko at yung ginagawa ko. Alam ko naman na hindi ako magbabago. Kahit maraming pera o wala, basta ganun lang talaga ako. Hindi tayo magbago dahil sa pera. Kung ano talagang prinsipyo ko, yun ang isi-stand ko talaga. Yun lang din. Sabihin nila, ang perfect mo naman. Hindi naman ako perfect. Dumaan ako sa kawalang-wala, walang pumapansin sa akin. Marami akong pimples, hindi ako marunong magsalita. Itim yung mukha ko, ano talaga ako, hindi ako healthy, masakitin, insecure ako, hindi ko naintindihan yung isip ko. As in, insecure talaga ako, hindi talaga ako pinapansin. As in, left behind lang talaga ako. Nung left behind ako, nang insecure ako, someday I will be handsome, someday I will have lots of money, someday I will find the right woman, and serve the true God, Elohim, na si God Yahweh. Yun lang naman sa akin yung pangarap ko. Simple lang naman. Then, maghanap buhay ng tama. Yun lang din na medyo sacrifice talaga hanapin mo yung love life at relationship na yan. Hindi talaga siya biro. Hindi talaga siya na is in parang test na lang na kailangan mo na pagkatapos ng 6 months, okay na, competent ka na. Ang pag-asawa, hindi yan. Ang paghanap ng relationship at love para magkapamilya ka, kung mali ang pagpili natin ngayon ay maging mali na rin yan pag ending yan. Dapat walang sugal, dapat religious, nagsisipag, nag-iipon. Sabi mo, wala na tayong mahanap na taong ganyan eh. Pagdasalan, paghintayin. To find the right one, be the right one. Wag mong masyadong magmamadali. Kasi masyadong nagmamadali, maraming scammers, maraming love scam, then hindi ka pa alam yung sarili mo. Ano ka na nila, ijojowa ka na nila, hindi ka nila respetuhin, magbisa-bisita sa bahay mo, wala siyang plano sa buhay niya, puro lang siya laro doon, puro lang sugal, puro lang siya laro ng games, wala siya, hindi siya tumutulong sa pamilya, pagod siya, trabaho lang yung sarili niya. Pag wala na masyadong excitement sa love life, maghanap talaga ng iba yan, promise. So patuloy tayo sa isang last part sa ating love and relationship. Ganun po talaga guys. So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Maraming salamat po. Thank you po. Patuloy tayo sa ating last part sa ating series 6 sa ating love story and relationship talks. Okay? Thank you po.